Inilabas na nga pala natin yung binuo nating Motorstar 110. Kaya natin inilabas kasi ngayong araw kukunin na kasi siya sa owner nito. Ito nga pala yung itsura niya dati mga boss, nakalubog pa. Kaya yun, pag tindog niya, ito na nga siya. Yun. So wala nga pala na yung binago dito mga boss. Repaint lang talaga, baon. Kaya ngayong araw samahan nyo muna ako, alas 7 na ng gabi. Kaya bubuuin na kasi natin to. Lilinisan kasi natin to ng maayos mga boss bago natin i-repaint para sure talaga na hindi talaga re-react yung ating pintura. Mas lalo na yung pintura natin gamitin dito mga boss ay boss nilang. Hindi kasi makapard yung may-ari dito ng mga boss na urethane paint yung i-repaint natin dito. Kasi ang gagamitin kasi natin dapat dito mga boss yung urethane paint para na din masulit. Ayan naman no, sumama pa nga yung aso sa camera ko. Okay na yan para na din may design yung video natin. Hahaha. Gago! Kaya ito na nga siya mga boss, pagkatapos ko na sinumbunan ng maayos, agad-agad ko muna hinugasan ng tubig para na din mas madaling matanggal yung mga kalawang at saka mga dumi. Kaya pinasilitan ko muna ng malakas na tubig sa hose namin. Uhawng-uhaw na nga ako dito sa kakalinis, kaya uminom na lang ako dito sa hose namin. Kaya mamaya ikaw na naman yung inumin ko. Oh my God! Ito na nga mga boss, dahil nga natapos na nga natin nalinisan ng maayos, so agad-agad ko munang binitay dito o hinangir para na din mas madali siyang matuyo. At saktong-sakto nagsaing kasi yung ate ko kaya lumabas yung aso, kaya yun yung dahilan kung bakit matuyo agad to. Nagkuha na nga ako ng isang basong tubig mga boss, kanina kasi naglilinis ako, meron kasing kumakatok dito sa loob ng tangke, kaya yan binuksan ko muna ng tangke kung anong loob dito, akala ko sinsilyo. O ayan na nga, kinalawang na nga yung gauge niya, yung gauge ng gasolina. Ayan, pagkatapos nilagyan ko na nga ng tubig, pinuno ko muna yung tangke. So ayan yung loob niya, parang mga bato. Akala ko sinsilyo, mga bato lang pala. Ice! Akala ko naman kanina magkapira na ako, pero hindi pala dahil bato yung loob. Putang ina namang gas tank to. Gago! At dahil nga nalitapos na nga natin nalinisan yung gas tank na puno ng bato, ito na naman yung isusunod ko. Niready ko na nga pala yung chassis dahil pagkatuyo nito, ibubugahan na nga natin ang pintura. So kung napansin nyo, hindi natanggal yung stock pintura. Hindi lang kasi tayo naglagay ng paint remover dito. Para na din mas madaling matuyo yung chassis, pahanginan muna natin, kaya isaksak muna natin yung compressor. At hindi nagtagal dahil kondisyon yung ating compressor, nakakarga agad ng hangin, kaya binugahan ko muna yung chassis para mas matuyo ka agad. Excited na kasi ako at saka yung may-ari na mapinturahan na to kahit bush nilang, kaya maagad-agad na nating pipinturahan para na din makita na natin yung kinalabasan ng bush ni. At syempre dahil matuyo na nga yung ating chassis, so ipakita ko muna sa inyo yung ating pintura. At uulitin ko na nga pala, ito nga pala yung bush ni paint. So nabili ko lang to sa halagang 120 pesos yung isa. Kaya hindi na natin patagalin, nakalago na ng 1 minute. Kaya yun, binugahan ko muna ng primer yung chassis natin. Pagbubuga naman tayo mga boss, sa unang buga medyo manipis lang para na din hindi iiyak yung ating pintura or tutulo. Kaya lang kasi yan yung sa iyo, kapag marami yung lumalabas ay tutulo talaga, diba? Hahaha. Ang problema lang dito mga boss, habang nagpipintura ako, parang masakit na kasi yung tiil ko. Napaa kasi ng hakot yung tiil ko, or langgam sa Tagalog. Sobrang sakit naman, umulan kasi kagabi kaya maraming langgam dito sa siminto. Kaya pas na muna tayo sa drama, mag-focus muna tayo dito sa nirepent nating swing arm. Problema lang dito, umiyak na naman yung langit kaya tumulo na talaga yung tubig. Kahit nga umulan mga boss, agad-agad na naman tayong nakatapos ng pintura ng primer, kaya agad-agad ko na din sinundan ng silver. Mas okay naman din tingnan yung bush ni mga boss kasi yung silver niya napakakintab tingnan. Kaya kung hindi talaga pintor yung tumitingin dito, para lang talagang urethane paint yung ginamit. Lalo na ay nagpipintura si Boss Bibo. Nako, sobrang ganda yan magpintura. Oh, i-post forward na lang natin to, parang marami na nga yung nasabi ko sa inyo. Wala namang katotohanan yung iba.
So yun, sa wakas natapos na nga nating nabugahan ng silver. So kinuha ko muna yung mask ko kahit bush lang mga boss. Mabaho kasi yung pintura na to, kaya ito yung gagamitin nating top coat mamaya. Dahil nga to yun na nga yung ating pintura na silver, sinundan na nga natin binugahan ng top coat clear para may proteksyon yung ating pintura at mas malalong kumikintab ng maayos para kumikinang-kinang kapag malalong maarawan. At ito na nga pala yung final result niya mga boss, yung chassis natin kung napansin nyo, ayan kumikintab na talaga. Ang problema lang dito, yung camera natin is medyo malabo. Antayin na lang natin tong matuyo mga boss kahit isang araw at pwede na din natin tong asimbulin ulit. At ito na nga pala yung kinalabasan niya mga boss after 1 day. At saktong-sakto excited kasi yung tropa natin dito mga boss, yung owner dito sa motor, kaya agang-aga pumunta siya dito sa amin. Dahil akala niya tapos na na-assemble yung motor niya pero hindi pala. Kailangan kasi nating meron tayong katulong dito sa pagkabit ng makina mga boss dahil medyo may kabigatan din to. Siyempre tinulungan din naman niya tayo sa pag-assemble dito sa motor na to mga boss. Ang problema lang hindi na-on yung camera natin. Nag-video naman kasi tayo dito sa pag-assemble mga boss, kaso hindi na-on yung camera natin. Pero okay lang yun mga boss. Ang importante nakita lang talaga natin yung kinalabasan itong motor na to. Kinabit na ganun natin yung wiring nito mga boss. Ang wiring pala nito is wala na siyang kasama doon sa mga ilaw. Ang bali ang wiring nito is para lang sa ignition at saka sa CDI. Hindi rin natin patagalin mga boss. Ikakabit na natin yung flat sheet niya, original MTB. At pagkatapos na nga natin pag-assemble ito sa chassis mga boss, binaklas ko na nga muna yung head dito mga boss at saka yung block. Kasi nakatambay na kasi ito mga boss na ilang years, kaya yan nag-stock up na nga yung block at saka piston. Kaya ang gagawin na lang natin dito mga boss is nilinisan natin yung head niya para malinis na din at makuha na nga yung mga takuling. Sinama na nga din natin dito yung carb mga boss at saka nag-upisa na din ako nagliha dito sa piston at saka sa block. At dahil nga nag-aantay pa tayo doon sa pisa, yung kulang dito sa makina mga boss, iuunahin muna natin ikakabit tong ating kadena para na din pagdating sa mayari dito is makina na lang yung kulang. So bali ang ginamit natin kadena dito mga boss ay 428, tapos yung haba ay 420, kaya kailangan talaga nating putulan. So ayan, pinukpo ko na lang sa pagputol. At syempre hindi nagtagal, naputol ka agad, baka busbibo yan. At syempre kakabit na din natin yung lock ng kadena mga boss para na din ma-pre-wheel natin. At ito na nga mga boss, bali nakabit na nga natin yung block. Medyo natagalan tayo dito sa pagbuo mga boss dahil medyo papalitan kasi natin to ng gasket, pero sabi ng may-ari hindi na daw natin lagyan ng gasket, zero gasket na daw natin. Ang sabi ko naman dito parang hindi to pwede mga boss dahil zero gasket. To yun lang yan sa pang drag race na motor. Ang problema lang dito medyo gipit yung may-ari dito, wala siyang pambili ng gasket, kaya ang sabi niya gawan ko na lang ng paraan. So ang ginawa ko na lang dito, maglagay tayo ng gasket all. So itesting na lang natin to kung pwede ba, dahil kung hindi tatanggalin naman natin ulit. Kaya nga tayo lang yung padiskartehin dito ng may-ari mga boss, kaya agad-agad ko muna nilagyan ng gasket all yung block niya para na din masalpak na nga natin. Siyempre bago nga natin to isalpak mga boss, ayusin natin na malinis talaga para talaga lalapat talaga ng maayos yung ating head at saka yung block para iwas na din magle-leak. At pagkatapos nito mga boss, itesting natin tong i-kickstart kung hindi ba mag-aabot yung valve at saka piston. Kaya nga naka zero gasket, kaya wala na talagang clearance yung piston at saka yung valvula, kaya may tendency na mag-aabot yung valve at saka piston. Kaya nga ipatesting kong pinadyakan mga boss, ang problema hindi talaga mapadyakan dahil nga wala na nga clearance yung piston dahil wala nga gasket, kaya medyo malapit na nga yung valve at saka piston, kaya yung piston nalapat na nga sa valvula. Kaya wala na talaga tayong choice dito mga boss kundi makabili na talaga ng gasket yung may-ari nito. Ayan boss, abot valvula ni boss. Dito na nga pala yung carb na dinala ng may-ari mga boss. So bali pang wave 125 to. So pwedeng pwede na to mga boss dahil yung stock big carb niya hindi talaga gagana kasi nag-stock up na nga yung piston, kaya kailangan na talaga nating papalitan. At dahil nga tapos na nga natin nalinisan yung carb at nakabit, so lagyan muna natin ng gasolina itong gas tank mga boss. And then balik muna tayo dito doon sa makina. So bali yung makina mga boss napalitan na nga natin ng gasket. So bagong gasket na nga yung nalagay natin dyan, kaya okay na yan. At ang problema naman kasi yung pinalit nating carb dito magli-leak. So bali yung gasolina itatagas lang, kaya hindi naman natin mapaandar. Kailangan na naman natin dito bibili ng bagong carb. So gasto na naman yung may-ari nito, sakit sa ulo. Pero ganyan talaga yung buhay mga boss, makapagastos ka na lang, lalo na kapag magre-restore ka ng gantong motor na luma tapos babaguhin mo ulit. Nako, gastos talaga yan, makakalot ka talaga sa ulo mong upaw. Gago!
So i-testing muna natin to, papadyakan mga boss kung okay ba. Para naman siya nga andar mga boss, para namang hindi. So nako, sakit talaga to sa ulo. So ang gagawin na lang natin dito mga boss is testing nating papalitan ng bagong carb kung aandar ba talaga siya. So inayos ko muna ulit yung cable ng carb mga boss para na din wala na tayong problema. Dahil para pag abot ng bagong carb natin is stricta, kabit na lang. So ilalabas muna natin tong motor na to mga boss dahil parang wala na talagang pisto dito. Ayan, nakakalat na nga yung mga pisa natin or tools. So dito na lang natin sa labas trabahuin ulit mga boss dahil i-change oil pa nga natin to dahil yung oil niya, nako, hindi natin alam kung wala na ba nga tong oil. Yun. So papalitan nga pala natin to ng bagong spark plug mga boss. So hindi kasi alam ni tropa mga boss na yung carb niya na dinala kanina ay sira. So yung binili na niya muna is yung spark plug. So susunod na naman mga boss is carb na naman yung bibilhin niya susunod dahil yung carb natin is magli-leak talaga. Hindi kasi siya andar dahil malulumos. Sa tagas talaga yung gasolina doon sa carb mga boss, kaya sino namang motor yan na umandar. Kaya ang gagawin ko muna dito mga boss is binuksan ko muna yung tornilyo doon sa labasan ng oil dahil i-change oil muna natin mga boss. So tingnan muna natin kung ano karami yung oil dito. Kung napansin nyo mga boss, yung langis niya sobrang liit na talaga. Need na talaga tong i-change oil, iwas change oil. So ito na nga pala yung ginamit nating oil mga boss. So Bulga yung brand, so budget meal lang talaga mga boss dahil ito lang kasi yung kaya ng may-ari mga boss. Budget meal bid lang kasi itong motor na to. At yun, so paano mga boss, hanggang dito lang muna yung ating video dito sa motor na to mga boss. So huwag nyo kalilimutan, palike and share na din sa video mga boss. Malaking tulong na yon sa akin. So ingat lang kayo palagi mga boss. Bye bye.